Maling akala number 3. Baptism, letter A. Isa ka ba sa mga naniniwala na ang binyag ay isang paraan ng kaligtasan? Ang ilang mga tao ay naniniwala na ang pagbibinyag ng sanggol ay isang paraan ng kaligtasan kung saan ang sanggol ay naligtas sa pamamagitan ng tubig ng binyag. Gayunpaman, ito ay isang maling ideya dahil ang kaligtasan ay dumarating sa pamamagitan ng personal na pananampalataya kay Kristo, hindi sa pamamagitan ng binyag. Kung babasahin natin ang Biblia mula Lumang Tipan hanggang sa Bagong Tipan, ay wala tayong mababasa na ang mga propeta o ang mga apostol man ay nagsagawa ng infant baptism. Kung ating titingnan, si Kristo ay bininyagan ni Juan Bautista nang siya ay malaki na, at ang bautismo ay sumisimbolo ng unang hakbang mo ng pagsunod sa Diyos gaya ni Kristo, siya ay nagpabautismo muna kay Juan Bautista, bago niya ginawa ang kanyang earthly ministry na pinapagawa sa kanya ng kanyang ama. Ito ay tinatawag na first step of obedience, o unang hakbang mo ng pagsunod sa Diyos. Pangalawa, gaya ni Juan Bautista na laging nananawagan ng repentance o pagsisi, ang mga apostol naman ay gayon din. Sila ay nagsasagawa lamang ng binyag sa mga taong nagsisisi sa kanilang mga kasalanan, dahil dito, ang sanggol ay hindi kwalipikado sa requirements ng bautismo, dahil ang sanggol ay wala pang kakayahang tumanggap at manampalataya kay Kristo, at wala pang kakayahang magsisi ng kasalanan. Kung ganun, para saan pa ang bautismo? Ang bautismo ay para lamang sa mga taong nagpahayag ng kanilang pagsisisi at pananampalataya kay Kristo bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Ang bautismo ay isang pampublikong patutuo ng pananampalataya. Ating tandaan, ang kaligtasan ay nagbubunga ng bautismo, ngunit ang bautismo kailanman ay hindi magbubunga ng kaligtasan. Ang totoong ligtas ay magpapahayag ng kanyang patutuo, ng kanyang pagsisisi at pananampalataya kay Kristo, at ito ang bautismo.